Hello po, magandang araw at welcome ulit sa ating channel. Ito na po yung part 2 ng ating tutorial patungkol po sa pag-assemble ng ating mga short school uniform. Ito po yung ating front body. Yan, na-overlock ko na po yan. At ito naman yung kanyang zipper ply, na-overlock na rin yan. At ito yung double ply, may overlock na yan. Kumpleto na po yan. At ito yung kanyang back body. At ito naman yung para sa kanyang pocket lining. Yan ang sa back. At ito naman yung sa kanyang waistband sa front. So unahin muna natin pagkabit yung kanyang back pocket sa ating back. So ito muna yung unahin natin na pag-assemble. So ganyan lang, atin lang ihim ng 3/4 or 1 inch, depende na po sa inyo yan. At ang lapad po niyan ay nasa 4.5 lang po yung aking ginawa. Pero depende po yan sa laki ng short na inyong gagawin. Kayo na po ang bahala na magtansya. At ito yung ating back sa kanan. Yan. At sa ating pattern ay meron na po akong mga nakalagay dyan na tuldok. Yan, ito tuldok na lang po natin. Yan, para dyan po natin ikabit yung ating pocket. So hindi po welt pocket yung aking ginawa. Ang aking ginawa dito ay tapal. So nagdidepende po sa inyo kung anong gagamitin nyo, kung welt pocket ba or tapal. So hindi naman po masilan pagka mga school uniform na mga short. So ganyan lang po yung aking ginawa. So pwede nyo pong gawing double yung inyong pocket. Pwede rin po single. Basta lagyan nyo lang ng pa-triangle yung kanyang ibabaw. Ganyan. Tapos ikot natin. Yan, pa-triangle. So, plansya na lang po natin yan para mas maganda pagka nabuo na. Then, connect natin yung kabilang pisngi. Yan, 1/2 lang po ang pakain na nilagay natin dyan sa ating back. So, wag nyong lalakihan para hindi lumiit ang inyong mga short. 1/2 lang po yung pakain na nilagay po natin dyan. Then overlock po natin yan. Yan, overlock ko na po at itap na po natin yan ng 1/16. Then add po kayo ng panibagong tap para maging double. Yan, 1/16 muna. Yan, 1/4 para maging double, para mas matibay yung ating short. Okay, at isunod natin yung kanyang front body. Okay, ito yung front. At yan, overlock na rin yan. At yung ating pocket. So itong ating pocket ay hindi ko na po nilagyan yan ng piecing. Kasi magkasing kulay lang naman ang front, ang ating body at yung ating pocket. So depende na po kung gaano kalaki ang inyong pocket opening. Sa akin dyan ay 5 lang. So medyo pa curve po ang pagkat. So yung iba pag gumagawa nito ng pocket ay hindi po kinakat. So nagdidepende po sa mananahi kung paano nyo gawin. At yung sa akin po ay nakakat. At medyo pa curve po ng konti yung ano na yan, yung pagkakat. Hindi po yan straight. Okay, 1/4 lang po yung pakain dyan. Yan, pwede na yan kahit hindi nyo pikitihan. Diretso nyo na ng top ng 1/16. Yan, sa pocket po kayo mag-top ng 1/16, hindi po sa body. Okay, tapos 1/4 natin. Yan, kailangan hindi kita yung pocket lining. Hindi makikita sa labas. Yan, tapos i-doble natin 1/4. Yan. Tapos isarado ang bulsa.
So clean finish po ang pagsara niyan. Yung iba naman ang ginagawa dyan ay naka overlock lang, pero sa akin ay naka clean finish po yan. Yan, close lang po natin. Yan, sa packet po ay medyo dapat nakalobo ng konti. Yan, nakaangat ng konti yan, hindi pwede yan nakalapat. Yan, tapos tupi natin yung ating pleats. Ganyan. So, plancha lang po natin yan. Din yung kabila. So, pag nag-close po kayo ng lining ay kunti lang po, mga 1/8 lang. Tapos, yan, pag 1/4 na, pwede na po yung mga 1/4 para hindi po malaki ang kain ng packet. So, i-close natin uli. Pasensya na po kayo at binibilisan po natin yung video para hindi po kayo mainip. At madali lang naman po ang paggawa ng short. Okay, ganyan. Yan, meron na po tayong left and right. So, kabitan na po natin yan ng zipper, yung left. Okay, yan, sa zipper ply ay wag nyo masyadong ibaba doon sa pinaka-curve. Taas lang ng konti. So, 1/4 ang pakain or yan, tapos top ng 1/16. Then, ilagay ang zipper. So, medyo pa-slant po ang zipper dyan ha. Pa-slant. Hindi po straight. Then, top natin ng 1/4. Yung gilid. Ganyan. Tapos, outline. Outline po ang tawag namin dyan. Yan. So, ikabit ang ating double ply. Lock lang natin yung gilid ng double ply para hindi matanggal yung overlock. Ganyan. Then, ikabit yung right side. Ganyan. Tapos, hiwain lang ng kaunti. Yan. Yan. Then, tapos, itap yung lip. Yan. Tupi lang po ng 1/4. 1/4 or 3/8. Basta hindi lang magkaroon ng busbos pagka dinobol nyo po yung tahi dyan. Okay, lock lang natin sa ibabaw. Then ibalik, double. Ganyan. Tapos lock dito sa may gilid. Then ganyan, ikabit na natin yung ating yung ating waistband ng ating front. Cut lang natin tong zipper. Okay, at yan, nakabaliktad. Pabaliktad po ako magkabit ng ating waistband. So 1/2 lang po yung pakain natin. Yan, kabit na rin natin itong sa kabila. 1/2 lang. Okay, close natin. So itong aking waistband sa ating front ay hindi ko po na po nilagyan ng ng pilon. Optional po yan, pwede nyong lagyan, pwede rin pong hindi. Depende po sa may-ari, kung masilan yung may-ari, mas maganda kung lagyan nyo ng pilon. Okay, at ang gamit ko rito, pwedeng
Pwedeng hukanay na pang babae or pwede ring botones. Yan, 116 lang natin. At pagka kayo nagtap ng 116 dyan, ay huwag nyo hayaang pilipit yung inyong mga wristband. I-check yung maigi na hindi dapat pilipit ang wristband natin para mas maganda yung lapat ng ating ginawa. Yan, 116 po yan paikot. Pwede ring 18. Okay, sa kabila ay ganun din ang ating gagawin. Yan, paikot lang. Yan, ganyan. So, cut lang natin to. At yan na, i-joint na natin to sa back. Okay, unahin natin yung kanyang kanyang ilalim sa kanyang inseam. Inseam po ang tawag namin dyan kung nung ako'y nagtatrabaho sa pabrika. Yan, inseam. Unahin natin yung inseam. Okay, 1/2 lang po ang pakain dyan. Para mas matibay ay idoble nyo po yung tahi. Yan, ilak nyo po yung bandang gitna. Yan. Din sa side. Lagi kayong mag-una sa baba pag kayo po ay nag-assemble para maiwasan po dyan ang pilipit. Yan, 1/2 lang po ang pakain. Yan, ganyan. Tapos sukatin nyo yung sobra. Kung ilan yung inabot nyan, ganun din dito sa kabila. Yan, para hindi po yan magkaroon ng pilipit. Yan, 1/2 lang po. Ganyan. At doble nyo para mas matibay yung ating short. Kasi ang mga bata po ay napakakukulit. Kaya pagka isang tahi lang po dyan ay madali po yung mawarak. Yan. Saka natin i-overlock to. Paikot. At yan ay na-overlock ko na po. Yan. Side seam at saka inseam. Okay, at ikabit na natin yung kanyang garter. So sa garter, sukatin nyo muna. Yan, kung ilan yung dapat na garter niyan. Kasi kailangan, halimbawa, ang ating waistline ay 20. Dapat po ang kalalabasan niyan ay kahit mga 18 or 19 lang ang kabuuhan niyan pagka na-assemble na. Para merong konting higpit ang ating mga waistband. Wag yung 20, gawin nyo ring, gawin nyo ring 20 yan. Pangit, kasi maluwag. Pero pagka 20, gawin yung 18 or 19 para mas maganda yung lapat ng garter sa ating mga short. Yan. So iba-iba po ang paraan ng pagkabit ng garter. So i-share ko lang po itong sa akin, baka sakaling magustuhan nyo. So yung iba niyan ay sinasabay na, tinatamaan na yung garter, tinatahi na yung garter. Pero sa akin po ay hindi pa po nakatahi ang garter niyan. So nasa bingit lang po ng gilid ng garter yung aking pasada. Yan, hinihila ko yung garter. Yan, tapos hatak-hatakin ko, ganyan. Yan, then kunin ko yung gitna. Papasadahan natin yung gitna, bisting. Yan, then saka natin itahi yung taas at baba. So, yung garter ay matatahi na po yan. So, magiging maganda po ang lapat ng garter sa tila kasi po ay nakabalance po yung ating garter.
nakahati po siya ng maayos. Okay. Yan. So, kabitan na natin ang loops. Yan, yung ating loops, lagpas po yan sa kanyang wristband. Kung 1.5 ang inyong wristband, ay nasa mga 2 inches po yung ating loops. Yan, kung 1 1/4 naman ang inyong wristband, ay pwede na po dyan kahit na mga 1 3/4 yung ating mga loops, yung haba niya po. Yan, dubulak lang po natin yung ating mga loops para hindi po yan madaling matanggal. So 5 lang po yung aking kinabit dyan. Kasi maliit lang naman po na bata ito. Pero kung ito po ay malaking bata, mataba, ay need nyo pong gawing 6 ang loops na ikakabit nyo. So ganyan, isunod natin yung kanyang laylayan. So ang allowance na nilagay ko dyan sa kanyang fold ay 1.5. So ang magiging total po ng finish ng ating hem, ang lapad niya ay nasa 3/4. Double fold po yan. Yan, at isunod natin yung kabila. So, ayan guys, malapit na tayong magtapos. Salamat sa patuloy na pag-support sa ating channel. At huwag nyo kalimutang i-share ang ating mga video para kapulutan din po ng aral ng iba. Yan, double fold, 3/4 sa 3/4. Yan, siguraduhin nyo na hindi po pilipit yung inyong pagkagawa ng hem. Ayan, tapos na po tayo. At atin lang po itong ipitrim at ipaplansya. So, ganyan lang kabilis yung ating video. At salamat guys sa pag-support. Kita-kita na lang tayo guys sa sunod na pag-upload ng aking video. At pakita ko po sa inyo yung finish nito. Paplansya lang po natin sandali. Yan. Yan, hindi pa na-plansya, maganda na, di ba? So ito guys, yung kanyang finish. Ayan, yan, na-plansya ko na po yan. Ganyan. So hanggang sa muli guys. Kita-kita na lang tayo sa sunod na pag-upload ng aking video. Salamat po sa patuloy na pag-support. God bless you po sa inyo. Paalam po.